Sa kalsada ng buhay, tayo'y naglalakbay. Minsan maalon, minsan ay banayad ang kulay. Hawak kang manibela, si Jesus ang pag-asa. Kahit saan dalhin, di ka mawawala. Ito po ang ilang mga kabataan at mga kapatid mula po sa Bulan. Hindi naman pwedeng hindi makarating ng walang. At mismong si Kuya Abs andito kasama ko natin. Kaya salamat. Pero pasensya na po mga kapatid na late po kami kasi kahit pa paano po nakapag-Bible study kami ng dalawa. Kayo umaga. Brother Jem. Brad Jem, si Brad Mel, Jonas, Brad Jomel, Brad Julius, at Maria. si kapatid na Maria, si Tina, si Hospital, si Angelo, Sayan, Brad Turete, and of course, our brother Edwin. si Brad Edwin, saka si Brad Toto. So, yan po ang mga magbabantay ho sa ating lahat. Sa Hindi lahat lang basta ng ating magbabantay, gagawin. Kuya Bon. Opo. Sila ang magpaparusa. Oo. Yon. Ngayon, lahat po ay meron pong gagawin. Kagaya na pinag-usapan natin po kagabi, meron no tayong dalawang uri ng award. Ang unang award, ang sponsor si Sis Minerva. Ay, wow! Siyempre, ang tawag ko natin, Grabe ito. Umalis na ako ng kasiguran, natuto ka na ng sponsors. oo, ang tawag ko natin ang unang award natin ay Kalabasa Award. Ang lupit. Kaya lahat po yung mabantay na yan, kung sino yung tulala, kung sino yung ayaw makisama, kung sino yung killjoy, lahat po meron hong award para sa inyo. Nako. Kaya dapat, isa lang ang sekreto, para hindi kayo mabibigyan ng killjoy, may dapat may joy kayo sa puso. Yung lahat po ng ating gagawing event, sana kunin po natin yung karunungan. Tapos try natin, tignan mga kapatid, i-practice natin. Diba? Kaya ho tayo naglilingkod mga kapatid. Yung paksalang nung worship service, tungkol dun sa pagsaway. Bakit ba'y napaparusahan mga kapatid? Bakit po? Paulit-ulit kasi. O di ba mga kapatid? Ibig sabihin, yung pong paulit-ulit na may namagawang mali, doon po sa guidelines na gagawin po natin, may punishment. Ang mangyayari, bubunot. So, para ho tayo magkaroon po ng ideya, lahat po ng magkakaroon po ng error, kung ano ang nakasulat dito, yun ang gagawin. Tapos, dun sa relay, meron pa po doon, sa kasiguran daw, ang tawag ay katso. Sa bulan katsoy. So, relay po yun, papasa-pasa, mamaya ipapaliwanag ho yung kapag gagawin na ho natin. Ibig sabihin, pag meron pong mali, magkakaroon din ho ng penalty. Para magkaroon ako ng ideya, dito po bubunutin yung mga kapatid. 7 si Brad Obet. Okay, number 1, number 2 si Brad Ador. Okay, si Brad, number 3 si Brad, Oh, isa lang. Oh, isa lang. Okay na yan. So, okay, group 1, pira? 9. 2. 8. 3. Sinamantala ko na ho ito mga kapatid kasi nandito na eh. So, paalala lang. So, i-play ko lang po. Fresh na fresh po ito.
ilang mga excerpts lang po dun sa sinabi po ni Kuya Daniel para makaumpisa tayo ng maayos. Kaya maigi yung saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Eh kung hindi mo inihahayag yung saway, eh hindi po maigi yun. Nakukubli ang pag-ibig mo. Sige po mga kapatid, makinig po ng maayos. So ang title po ng unang game po natin ay Stop, Take a Look. So kagaya po ng sinabi ni Kuya Bon kanina, napakahalaga po na kilala po natin yung bawat kapatid sa pangalan, sa itsura, sa ugali. Laro po natin is dalawang grupo po maglalaban. Okay po, each game. Ngayon po, sa kada game ng bawat grupo, mayroon lang po kayong 3 chance na mahulaan po o magkaroon ng puntos kung sino po yung kalaban ninyo. So, kayo na isang grupo, dapat kilala nyo lahat ng kalaban ninyo. Pangalan at itsura. 7. 1. Sino kabunot ng 1? Awat. May bag. Aldrin, ito ha, Aldrin. Basta, ang para basketball si Jerome. Ang halangkawin si But Edwin, ano penalty? Run. Bunot ka mo, hindi anan ho. O ganito, habang ganun ba maging masaya? Parang di man masaya. Masaya. So, dapat tayo mag-sound. Bumili ng 3 timpladong kape at ibigay sa mga organizer. Opo. Ang tawag yun? Tatlo. Primary. So, isabay niyo na po yan kasi bibigay naman tayo sa kapatid. Salamat po. Ibantayan nyo. Sige, rumble mga kapatid. Okay. Sige, ready, grupo. Stop, take a look. Okay, 5 push-up at bumili ng kape. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na, Brad. O, dahil napagod ka, bilan mo ng kape si Brad si Ken. 4-7 po. Karunungan ang pinaka-pangulong bagay. Bibigyan kayo ng 14 minutos para mabuo. Ulitin ko, kung ano po ang nakalagay dyan sa harapan nyo, yun lang po ang gagamitin yung materials. Hindi pwedeng kumuha outside dito kung nasaan yung mga kapatid. Organizer, siguraduhin nyo na wala silang gagamitin galing sa labas. Okay po? Klaro? Bibigyan kayo ng 14 na minuto para bumuo ng isang bahay kubo. Ang isang kubo may 4 na haligi, di ba? Tapos may ganon ang tawag doon. 4 din yun. May pag ganon, 4 din. Timer start now. Ang kubo, makinig habang kayo gumagawa, dapat nakikinig kayo sa akin. Ang alam ko sa kubo, may 4 na haligi. At syempre alam ko may pag ganon, 4 din yun. May ganon din, 4 din yun. Ibig sabihin, ang kahoy na gagamitin nyo sa bawat kubo ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na kahoy, nakasukat na po yan. Papasin nyo, hindi ho pare-pareho ang size. Ibig sabihin, sa kada grupo, 12 kahoy ang gagamitin ho ninyo. Okay? Kapag ka ang nagamit yung haligi ay yung para sa bukong, paano nyo matutumba yan pag dinaanan ng bagyo yan? Dapat yung haligi para sa haligi. Okay? Kompleto po mga kapatid ang materyales na yan. Kompleto po. Papatuan sa sunod yung ano. So, ibig sabihin mga kapatid, walang nakakomply. Pabilog na tayo mga kapatid, pag-usapan natin yan. May problema ba talaga? Tignan nga natin, may problema. Ano bang problema? Sa amin o sa inyo? Nagreklamo ba ako? Di ka na marunong magbilang eh. Sabi ng 13, ba't 10 lang? Hindi ang ginawa ko kasi pinag-explain
nag sa pito yung fan group. Yung gawa ni Meron ding na gano'n, nagsabotahe sa'yo. Pambiri. Nako, sila. Bob! Si Brando! Baka ka! Brando! Okay. Baka ka! Sino ba talagang may problema? Si Brad Hob? Si Papa Tons? Lahat ng organizers? Sabi, dagdagan. Okay, sige. O kasi malaking problema kayo ibinigay po sa inyo talaga eh. Akala kasi natin, ano lang, gagawa kayo ng bahay, gagawin nyo yung task na pinagawa sa inyo. Detalyado, di ba? Kung pirang semento ang gagamitin, detalyado. Sinabi naman sa inyo, kompleto. Kompleto ba? Kompleto eh. Sobra daw eh. O bakit may sobra sa inyo? Sino po yung kulang? O bakit hindi nyo Naku, hinanap may ito? kulang. May kulang pala eh. Ba't sobra? Ayaw din nila? Bakit ayaw nyo? Yan ang problema sa atin, minsan. Sa reality, mga kapatid, sa lokal, kasi ang iniisip natin, yung maitayo lang ang sarili nating lokal. Kasi maraming maraming reason tayo. Katulad, nahihiya. Sabi nila, meron ba nagsabi magkakasala kung mamimigay? Meron ba sa task, meron ba sa guidelines na bawal? O, wala naman pala. Isa lang ang ibig ituro. Ano bang ginagawa natin ngayon? Anong ginagawa natin ngayon? Team building, ilang teams? Paano tayo magkakaisa nun kung walo tayo dito? Kaya nga team building. Na dapat magagawa po yan na kailangan nyo ang bawat isa. We are only one team. Nahalata nyo na pala, may sobra. Sa kabila may kulang. Wala namang sinabing bawal. Wala namang narinig, di ba? Na bawal mabigay, bawal magpalitan. Walang ganon. Sinabi namin, kumpleto ang ibinigay sa inyo. Bawal lang kumuha sa, o ano ang turing nyo po dun sa, tagalabas sila? O, ba't hindi nyo tinanggap, tagalabas ba sila? Kasi mas mahirap po yun. Tapos, para ngayon wag mahalata, tatabunan pa. O, anong gusto sabihin ko yan? May mga bagay sa lokal na kailangan mo lang sabihin eh. Pero ang ginagawa natin, tinatabunan lang, kaya pa naman itago. Di ba mas anong impact nun, mga kapatid? Kasi kailangan mo talaga i-reveal. Kung ano ang task, gagawin po natin, mga kapatid. So we are building only one thing. Isang katawan, isang paggawa, isang pananampalataya, isang bautismo, isang ama makapangyarihan sa lahat, isang Panginoon. Puro isa. Iisa. Dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa para nang sa gayon. Yung sobra, di ba biblical naman yon? Matitisod ang kapatid yung binibigyan na kayo na ayaw nyung tanggapin. Okay? Kasi naman daw, nagbigay kayo, tapos na. Ang ibig ituro na, ganito ang ibig ituro. Dapat on time talaga ang pagbibigay. Di ba meron kayong mga team leader? Bawat team may team leaders. Ba't hindi kayo nag-usap-usap? Ang reality na nangyayari po sa atin, pag ibinigay sa atin ng task, gumagawa tayo as individual. So ang point na itinuturo sa atin ng simpleng activity ito, napakarami. Na kailangan natin ng kada saro, kailangan ang kada saro para magawa ang utos, magdalahin ng pasanin ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautosan ni Kristo. So dapat po, ang iniisip natin lagi po mga kapatid, matapos ang task na ginawa ng buo, hindi po ng bawat individual. Dahil sabi ni Kristo, sabi ni Pablo, kayo nga ang katawan ni Kristo at sama-samang mga sangkap niya. So sinadya po talaga namin mga kapatid na pagsobrahin, pagkulangin ng iba. Sinadya namin yun. So wala kayong dapat nasisihin, kundi si Kuya Bo. Pero ang lesson na dapat na nakuha natin dyan, kasi hindi nyo sinunod ang instruction. Kahit sabihin nyo po mga kapatid na sinunod namin ang instruction, hindi. Kaya kung sinunod nyo ang instruction, dapat nakagawa kayo. Dapat hindi nyo nagawa. Kasi hindi nyo sinunod ang instruction. Ano man ang task na ibinigay po sa atin,
magagawa po natin yan kung susundin lang po natin yung instruction. Yun po. Then, isa pa, dapat mag-isip tayo, yung tinasabi nila sa labas na you have to think out of the box. Yan ba, pinahintulutan ba ng Diyos yon na think out of the box? 4:8-9 po ng Filipos. Katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito at ang mga bagay niyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Pag sinabing anuman, binibigyan tayo ng leeway, binibigyan tayo ng pag-iisip nang wala po sa letra. Si Pablo din ang may sabing mga kapatid, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapat ang espiritu ay nagbibigay buhay. So pagbabalik natin mga kapatid sa atin pong mga lokal, isipin natin lagi kung paano natin mako-comply ang pinagagawa po sa ating task. Wala kayong kasalanan kung gagawa kayo mga kapatid ng isang bagay na parang wala dun sa pinag-usapan. Pero kung wala naman po kayong malalabag, katulad nun, hindi naman pinag-usapan na bawal mamigay pala. Hindi naman pala pinag-usapan na bawal tumanggap. Di wala naman kayo nalalabag. Tama? Wala kayong malalabag kung tatanggap kayo. Wala kayong malalabag kung kayo po ay namimigay. Wala naman kasing ganong task. Wala naman ganong guidelines na ibinaba po ang organizers. Kakapatid. So, ang lesson learned sa ating mga task na ating dapat na gawin sa puntong ito mga kapatid, as Kristiyano, bilang kapatid sa iglesia, dapat magtinginan tayo. Ang unang task na gagawin natin, magtinginan. Kapatid, okay ba yun? Nung nahalata mong kulang ka, nung nahalata mong sobra ka, dapat agad-agad ang gagawin natin, magtitinginan. Loloobin ng Diyos ang kasiguran at ang bulan, emerge na natin. Kakatukan mo sa bulan pag may gawain na mga gawain. Kakatukan mo sa bulan pag may gawain na kasiguran. Okay lang po ba yun sa inyo? Ay, Kuya Abs, Kuya Bon, dagdag na gastos yan. Ang hapon, pag nagastos tayo, anong epekto? Kasi nasanay na tayo mga kapatid, doon sa parang pagising mo, dadalo na agad, nandyan lang. Anong naging resulta? Samantala sa Biblia po, nangangailangan kayo ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Ang resulta po mga kapatid, ganito tayo, parang hindi na tayo kasi nahihirapan. Hindi na. Kaya kung babalikan mo yung matatandang kapatid nung araw, matitibay. Dahil ang nagpanday sa kanila, yung mga pagtitiis habang ginaganap ang kalooban ng Diyos. Naalala ko lagi ang bilin sa amin ng kapatid na Eli. Personal na sinabi sa amin ng Brother Ellis Apando. Gusto mong makatiyak ka na ikaw ay makapagtapos ng tungkulin mo? Sa bawat pagganap mo ng tungkulin mo kapatid, lakipan mo ng pagtitiis. Yun ang bilin ng kapatid na Eli sa amin. Kasi pag may pagtitiis ka, hindi mo agad-agad ibibigay. Dagdag sakripisyo, nangangahulugan po yan ng dagdag gastos. Makita nyo naman mga kapatid, yung mga kapatid gumagasto. Ano kinayaman ng ibang kapatid na hindi gumagastos. So hindi po mga kapatid pwedeng sabihin natin na para tayo umasenso sa buhay, pabayaan na po natin ang pagkakatipon. Ang pagganap natin ng ating mga tungkulin mga kapatid, hindi po ganun. Tapos, yun nga, bigyan ko lang ng emphasis ito Kuya Bon, yung mga sino yung umami na po, sino yung nagtahog. So sa punto na yun mga kapatid, hindi namin kayo sinisisi. Pero something to cherish po mga kapatid. Minsan po, kailangan po nating sabihin talaga ang totoo. Kung galit ka, kausapin ng kapatid.
Brad, pasensya na, galit ako sa'yo. Para magkaroon ng pagkakaayos. Kasi, bilang kapatid, hindi natin kailangang magkaroon tayo ng arguments sa kada sabi. Bakit? Yung pananampalataya mong tinanggap, yun din ang pananampalataya kong tinanggap. Walang pagkakaiba. So, anong ating pagtatalunan? Minsan, kailangan lang po natin ng communication. Kasi sa isang organization po, mga kapatid, ang isang kulang, yung tinatawag na miscommunication. Hindi ka nagsabi agad. Kaya, kung hindi ka nagsabi agad, di ka nagtapat agad, lumalim hanggang sa, sabi nga, nag-umpisang ng patikim-tikim, biglang lumalim. So, ganun po ba kapatid nangyayari sa atin? Simple lang po yung pinagtalunan. Pero, nagresulta po siya ng malaking bagay na nakaka-apekto na po sa pananampalataya. Bakit? Kasi hindi po natin na-address po agad ang problema. Ang tip, as long as na hindi kayo lalabag sa ibinaba na guidelines, gawin nyo. Ano mang bagay na kaibig-ibig, ano mang bagay na kagalang-galang, ano mang bagay na mabuting ulap, ano mang bagay na kaibig-ibig, ang lahat ng ito isipin nyo at gawin at ang kapayapaan ng Diyos sa inyo. Salamat po sa Diyos. Evan. Ayan, salamat sa Diyos mga kapatid. Naintindihan, sinadya ko namin kulang para ma-realize nyo, hindi mabubuo ng bawat grupo pag kayo lang. Pero alam niyo po, lahat ng materials yan, kung pinagsama-sama ho ninyo, makakabuo kayo ng isang tubong maayos. May bubong, may haliging tama, kompleto po yun.